Ako po, bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magagalit. Di ba sabi niya? Go ahead. Ulitin nga natin yon. Nawala. Trillanes, sige ka lang gal-gal. Diba? Go ahead, make my day, Mr. Oh, Trillanes. oh, make my sige day. ka lang gal-gal, ngak-ngak dyan ng ICC. Sige, go ahead. Oh, go ahead daw, pero ngayon biglang baliktad na. O, ito naman. 1 minute lang to, no? Tingnan natin kay DJ Tatcha. Mukhang kayo na daw po ang susunod na bibigyan ng arrest warrant. Oh my God! May interview si Bato kung kani-kaninong radio station o mga mabibigat na mga stream medias. Mukhang dire-diretso ang interview kay Bato Warrant ng ICC. Ano po ang tugon nyo dito? Ano nga ba? Walang problema. Hindi man natin kontrolado ICC kung mag-issue tayo ng order. Itingnan natin kung ano magiging action ng ating gobyerno despite all that happened during the Duterte situation, no? Yung nangyari kay Pangulong Duterte. Tingnan natin kung anong gagawin nila na naaayon sa batas. Dapat naaayos sa ating konstitusyon. Senator, hindi pa rin po nagbago yung naging pahayag nyo noon na kayo po kung sakali mang matuloy ang arrest warrant na yan, hihingi pa rin po ng tulong sa Senado? Ito, hingi ka ba ng tulong? Ganun. I will explore all possible avenues. No? Ayun, no? Pwede natin magamit na para mapigilan yung pagpadala sa atin sa dahig. Aray. So meaning, ini-expect niya na, guys. Ini-expect niya na. De La Rosa on possible ICC warrant. Let's wait for the Supreme Court decision, sabi niya dito sa Big Story 1 News. Ilang minutes? 3 minutes. Sige, tuloy natin to. Ni Cristina Conti na posible daw pong may lumabas na arrest warrant mula sa ICC laban po sa inyo in the coming weeks. But Senator, ano po ba ang naririnig nyo? Senator! Naghihintay lang naman ako kung talagang meron yan. Wala pa tayong magagawa dyan. Hintayin lang natin yung ano magiging decision ng Supreme Court doon sa aming pending petition sa Supreme Court. So, hintayin na lang natin. Senator, I mean, initially, di ba sabi niyo po, you will vow to go into hiding, but eventually, sabi niyo po, willing po kayong pumunta po sa Hague at harapin ang ICC. So does that mean, kung dumating nga po itong arrest warrant, you will be fully cooperating? Tama po ba yun, Senator? No. I am not, wala ko sinabi na mag-cooperate ako. So, sabi ko lang is, noon na gusto kong pumunta doon kung gusto niya pumunta sa The Hague para bisitahin daw si Tatay Digong. Magkamustahan man sila, di ba? Okay, magkape-kape man lang sila, di ba? May tsansa na makalapit ako kay Pangulong Duterte. Pero yun nga, nung nalaman ko na yung family members niya, hirap na hirap makapunta sa kanya, makabisita. So, there's no point of going there kung hindi ko siya makita. Ano yung plano nyo, Senator, kung sakali lang, no, na maunang lumabas yung warrant bago yung desisyon ng Korte Suprema? Sinabi naman ng ating Senate President noon na I can avail of the protection of the Senate while hinihintay yung desisyon ng Korte Suprema. So I can stay within the Senate premises para hindi nila ako hulihin habang hinihintay yung desisyon ng Korte Suprema. Now on another issue, Senator, there's been a recent spate of kidnappings, especially involving Filipino-Chinese. And ang itinuturo ay mga remnants ng POGO operations. Ano po ang masasabi ninyo dito? Remnant na POGO operation, o kung sino man yan, kung may mga iskalawag man dyan na involved, still it's kidnapping. Kidnapping po lang siyang pa rin yan at nakakasira po yan sa ating imahe at nakakasira sa ating ekonomiya. Bilang dating PNP Chief, Senator, ano po yung assessment niyo no, sa pag-handle ng current administration ng PNP dito sa spate of kidnappings? Do you feel na parang baka scapegoat lang yung POGO, lahat na lang binibintang doon, or satisfied naman kayo sa gulong ng investigasyon?
So, kulang sila sa focus sa kanilang trabaho. Dapat tutukan nila yan. Huwag na sila makapokus dito sa yung mga order na galing sa kanila ng mga order sa kanila para may mga political implications. Hindi masyado sila nakapokus doon. Dapat doon sila mag-focus sa kriminalidad na dahil wala na. Yung confidence ng tao nasisira kapag ganyan palagi. Allah, grabe mga kabsat, si Senator Bato, iba na yung pananalita niya ngayon, yung boses niya medyo problemado. Paktay tayo diyan. Nako po, mga kabsat, shoutout sa 1,800 viewers sa mga hindi pa nagla-like and subscribe kay Maestro, kay Banat Boy, paki-subscribe na din mga kakabsat. O ito, pakinggan natin si Bad. Bad, bakit naman ganito? Holy Week ka agad. Oh, ito topic ni Bad, pinapakinggan ko siya kanina. Kaya, Bato, malapit nang maaresto ng ICC. Ay, nako, yung kwento. Kahapon pala to, no? Punta tayo sa latest niya. Sa latest tayo. Doon tayo sa latest. Sa Holy Week niya. Sa Holy Week nga ba? Ako po, Bato sa langit. Ang tamaan. Huwag magagalit. Okay, tuloy. Pasok. Bad, pasok. Again, shoutout sa ating mga viewers. Again, huwag kalimutan mag-like and subscribe kay Maestro. Maraming salamat mga kabsat. Sunod na i-issuehan ng arrest warrant. Kaya ngayon, inamin niya na pinaghahandaan na niya ito. At humingi pa nga siya ng tulong sa Supreme Court na para mag-decide na ukol sa o aksyonan na yung pinal niya noon na petition for for the issuance of a temporary restraining order para pigilan ang pag-aresto niya. So in short, ang matapang na Bato, ang huling alas niya ay ang magtago sa palda ng Supreme Court. At sa palda naman rin ni Chis Escudero dahil sinabi niya, tuloy pa rin yung plano niya na magbarikada yung sarili niya at magtago dyan sa Senate of the Philippines. Yun lang. Pero kung ako sa mga kapulisan at kung ako si President Bongbong Marcos, iunahin ko na siya, di pabarikada ko na yan ng mga PNP personnel para hindi na siya makapasok at magbarikada ang sarili niya dyan. Except lang kung lumabas na yung arrest warrant Paktay na. Resumption ng Senate session sa June 2. Pero parang malayo na yun. Sinabi sa atin ni Attorney Conti na weeks na lang ang bibilangin. Hindi ka natin alam. Baka Holy Week. This week or next week. Kaya ito na. That will be the longest week ni Bato. Yan talaga ang Holy Week. Holy Week ni Bato. H-U-L-I. Holy Week talaga? Badcaster? Naman si Badcaster. Oh, guys, nasa ba di ba nakapag-subscribe kay Maestro? Shoutout po sa ating 2,000 viewers, ma'am. No? May kalab shoutout sa inyo. Again, ilan yung like natin? 660. Baka naman kayang 1,000 like yan, guys. Kalahati sa inyo. Hindi pa nagla-like. Like po tayo, ma'am. Baka naman. Wala pong bayad yan, ma'am. Like po tayo. Salamat. Tuloy. Week. Hindi lang si Bato mag-observe ng Holy Week, pati Holy Week pa ang susunod sa Holy Week. Agoy. Sa malay natin, sasabay yung Holy Week at Holy Week. So, alay natin. sabi ni Bato, hindi daw siya yung sinabi niya una na pupunta pa siya sa The Hague. Hindi daw. Sabi niya, nagbago ng isip niya. At ngayon, at hindi rin siya mag-cooperate sa ICC kung hindi gagawin niya lahat. At ito nga, yung huling alas niya ay itong na-file niya ng petition na seeking to prohibit the government agencies from cooperating with the International Criminal Court. At pigilin yung investigasyon nito sa
deadly anti-drug war or fake anti-drug war ni Duterte. Sabi ni Bato sa statement niya after filing his petition, sabi niya, again, we are praying that the Supreme Court will be guided accordingly. Yun. They should decide according to the merit of the case. Mm. At huwag na po sana silang magpadala sa politika. Because we know we are a co-equal branch of government. So co-equal, pero hindi naman ibig sabihin basta humingi ka, pagbigyan ka na, kahit mali-mali ka. Kasi nakalimutan ni Bato, may earlier ruling ang Supreme Court na pinapaboran ng gobyerno at sinasabi na yung mga crimes na nangyari, During mga the time. extrajudicial killings na nangyari bago tayo inalis from 2011 to 2018, kung kailan inalis tayo ni Duterte at naging effective nga yung pag-withdraw natin sa ICC in 2019, then covered pa yun ng treaty natin sa Rome Statute na treaty natin sa ICC. At legally, May nakita akong comment dito. Laka po, delikado yan. Delikado yan, BMP Rosie Matsu. Malas ni Bato, naka-off ang Supreme Court, naka-day off, naka-Holy Week, walang pipigil. Pag nandyan na yung, Holy Week mga kabsat. Hala, walang trabaho. Tapos dito sa Baguio, in-announce ni Mayor Magalong kanina, walang klase bukas. Pero syempre, naku po, pag nilabas yan ng Thursday, walang trabaho ang Holy Week. Holy Week talaga si Bato Nino. Faktay na. Shoutout sa ating 2,000 viewers. Again, huwag kalimutan mag-like and subscribe kay Maestro Mabsat. Again, maraming salamat. Tuloy, Badcaster, pasok. Pwede pa mapanagot si Duterte sa mga criminality ginawa niya from 2011 to 2019. 2018. At itong si De La Rosa ay nag-file yung petition niya along with attorney Israelito Torion laban kay Executive Secretary Lucas Bersamin, Justice Secretary Boying Remulla, and other officials. Kasama na si Major General Nicolas Torre. The petition sought a temporary restraining order to prevent Duterte's arrest, which kaya lang na-deny na ito ng Supreme Court. Yun ang masakit. Hinihingi niya ng temporary restraining order sa pag-aresto ni Duterte, pero wala na nga. Huli na rin. Huling-huli na! Na-aresto na nga, nandun na nga sa The Hague. Kaya, kumbaga, moot and academic na. Kumbaga, hindi useless na discussion ng korte kasi tapos na eh. Tama. Done deal na, done act na. So, kumbaga, kung kay Duterte hindi pinagbigyan yung TRO, temporary restraining order, kasi hindi naman nila pwede ibalik si Duterte, what more si Bato? Yun lang! Kasama lang man sila sa kaso. Paktay tayo dyan. At nung na-deny nga ito ng Supreme Court, humingi ulit sila Bato at sila Torion ng motion for reconsideration at ngayon hinihingi na ang korte to take steps para ibalik si Duterte. To take steps. Anong gagawin ng Supreme Court? Wala na. Sa ICC, sa Dutch government, sa the Netherlands. So, medyo long shot ito si Bato. Kawawa naman. Ito na lang huling barahan niya. Ito na lang huling pag-asa niya. Wala pa. No chance pa na mabigyan siya. Kasi kung si Duterte mismo hindi pinabigyan, lalo na si Bato. Mismo. Pero yun, plus nag-decide ng Supreme Court dito. Talo na sila sa Supreme Court. He is hoping against hope na lang ma-reconsider pa ng Supreme Court ang decision. Pero
bihira lang pinagbibigyan ng Supreme Court ang motion for reconsideration kasi mamumukha silang tanga. Parang hindi sila sure Korte. sa mga desisyon nila. Kaya bihira lang na mag-turn around ang Supreme Court sa desisyon nila. Bihira lang pagbigyan ng Supreme Court ang motion for reconsideration ng mga parties na may kaso dyan sa High Tribunal. So, dream on, Bato. Dream So, on. panoorin natin itong One News interview kay Bato. Pinanood na natin kanina yan. Ukol sa mga paghahanda niya. Pinanood natin kanina yan, guys. Pero okay lang. Again, shoutout sa ating 2,400 viewers, Mabsat. Mega love shoutout. At syempre, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Wala pong bayad yan. Click like po, Mabsat, no? Sa mga nanonood po sa atin yan, mga bagong subscriber. Maraming salamat. Again, 833 likers. Konti na lang, guys. Magwa 1,000 like na tayo, guys. Baka naman. Like po tayo, Mabsat. Shoutout again sa 2,400 plus. Paabutin nyo ng 1,000 yung ating like. Like po tayo. Wala pong bayad yan, Mabsat. Maraming salamat sa suporta. Okay, pasok tayo. Vodcaster, pasok. Alam na rin niya, most likely nakatanggap na rin siya ng mga communication sa ICC. Baka ngayon nga nasimulan na yung procedure kagaya kay Duterte kung saan yung prosecution office under ICC lead prosecutor Karim Ahmad Khan ay nag-file na ng petition for the issuance of arrest warrant dyan sa mga judges ng ICC at hinihintay lang yung approval ng judges. I'm sure kung si Duterte na filean yung petition for issuance of warrant of arrest or motion for warrant of arrest February at na-approve start of February and then na-approve March 11, na-issuean March 11. So baka from early March, na-i-file na rin yung petition for certiorari and then siguro by late April or early May, labas na yan. Labas na yung arrest warrant. So alam na yan ni Bato. Alam na yan. Preparing for that na siya. Koke Milky Way, shout out, Kapsat. Panoorin natin. Like Over the weekend, daw. inanunsyo po ni ICC Assistant Counsel Attorney Cristina Conti na posible daw po nga may lumabas na arrest warrant mula sa ICC laban po sa inyo in the coming weeks. But Senator, ano po ba ang naririnig nyo? Hintay lang naman ako kung talagang meron yan. Wala ba tayong magagawa dyan. Hintayin lang natin yung anong magiging decision ng Supreme Court doon sa aming pending petition sa Supreme Court. So, hintayin lang natin. Mm-hmm. Pero Senator, I mean, initially, di ba sabi niyo po, you will vow to go into hiding, but eventually, sabi niyo po, willing po kayong pumunta po sa Hague at harapin ang ICC. So does that mean, kung dumating nga po itong arrest warrant, you will be fully cooperating? Tama po ba yun, Senator? No. Wala ko sinabi na mag-cooperate ako. Sabi ko lang noon na gusto kong pumunta doon kung may tsansa na makalapit ako kay Nawala yung signal. Tayo ba'y nawala ng signal o si Vodcaster? Pangulong Duterte. Pero yun nga, nung nalaman ko na at yung family members niya, hirap makapunta sa kanya, makabisita. So, there's no point of going there kung hindi ko siya makita. No point daw. Ano nyo, Senator, kung sakali lang, no, na maunang lumabas yung warrant, Yan! yung desisyon ng Korte Suprema. Ano mangyari pag mauna yung ICC? Sinabi naman ng ating Senate President noon na I can avail of the protection of the Senate while hinihintay yung desisyon ng Korte Suprema. So I can stay. Magtatago talaga siya sa saya ni Cheese Escudero. Oh my goodness. I-avail daw niya yung pagtago-tago niya sa Senado, mga kabsat. Nako pa. Within the Senate premises
para hindi nila ako huliin habang hinihintay yung desisyon ng Aktay na, Ma'am Sat. Shoutout. Now on another Shoutout sa ating 2,500 viewers, Ma'am Sat. 2,500. Baka naman guys, no, like and subscribe po tayo. Wala pong bayad yan, Ma'am Sat. Like and subscribe. Maraming salamat. Road to na tayo guys, no? Road to 99,000 subscriber going 90,000 baka naman, no? I-push na natin to guys, baka naman. All right, tuloy. Pasok. issue, Senator, there's been a recent spate of kidnapping. Yun sinabi sa kanya ni Chis Escudero, syempre, kwan lang yun. Consuelo de Bobo lang yun. Syempre, gusto ba naman ni Chis na magkagulo dyan? Sabihin na natin, okay, tumagal. Sabihin natin, tumagal. Kasi ino-oppose nila, i-oppose ng mga Duterte, i-oppose nila Nicolas Kaufman, although I doubt. Alam ko si Kaufman, lawyer lang kay Duterte. Sabihin natin, tumagal. Kasi tumagal rin naman hinintay natin yung paglabas ng arrest warrant ni Duterte. Sabi Nawawala yung signal natin. natin tumagal yung paglabas ng arrest warrant kay Bato. At umabot ito sa resumption ng Senado sa June 2. At alam naman natin sa June 2, paghahandaan na rin ng Senado yung impeachment ni Sara Duterte. Kung hindi pa rin na-aresto, pati si Sara, may batch ni Bato de la Rosa. ICC. So willing ba yan si magkakagulo dyan at papasok dyan yung mga kapulisan, masisira yung mga, baka magbarilan pa dyan pati mga, kasi PNP, graduate rin ng PNPA, may rango na rin ata yung anak ni Bato na graduate ng PNPA, PNP officer rin yun. So willing ba si Chis Escudero na under sa leadership niya, nagkabarilan dyan sa loob ng Senado o worst case scenario, baka may nag-suicide dyan, gano'n o ano ba? Jenny Cortez, shout out. Diba? There will be blood on the hands of Chis Escudero. So, sa tingin ko, pambobola lang yun ni Chis. O sige, pwede ka kung gusto mo, gano'n. Pero siyempre, kuha na lang yun, Consuelo de Bobo na lang yun ni Chis, siyempre, kasi kapwa senator niya ito. Pero sa loob-looban ni Chis, hindi rin niya papayagan na sirain at babuyin yung Senado. At kung may stand-off dyan, hindi sila makagawa ng hearing dyan. Kung may stand-off, nandun na sa labas sila General Torre. May dala-dala ng mga Waran. ng mga yung pangsira ng mga pintuan. Ay, pangbutas. Yung ano pa yun, yung driller metal na parang raming metal para sirain yung mga pintuan. Pagkatapos nasa loob nagbabarikada si Bato. Magugulo yan, magkakagulo diyan na hindi natin that we cannot afford to have dahil hindi at the very least hindi magkakagawa ng mga hearings diyan kung puno yan ng mga kapulisan at nandoon nag-aantay si General Nicolas Torre para hilain at pusasan si Bato de la Rosa. Tawagin niya si Trillanes. Ano kayang gagawa ng anak nito? Mag-shoot out ba sila dyan? So, I doubt. I think Chis will cooperate with the authority to prevent this from happening. Either ngayon or lalo na sa resumption ng Senado. Kumbaga, mas gusto pa ni Chis na hihilain sa belt itong o sa damit itong si Bato de la Rosa habang umiiyak ito, habang humahagulgul, hihilain ito ni Nicolas Torre at nagdadasal na si Nick Torre na retiring na kasi yan eh. Sana mangyari ito bago siya mag-retire. Sana in a matter of weeks. Mangyayari yan. Nangyari nga kay Pastor Kibuloy, kay PRRD. Hindi malayong mangyari kay Bato. Ako po. Pero siyempre, tandaan na niya na-promote si General Torre nung nahuli itong si Kibuloy. Na-promote si General Torre noong naipadala ni General Torre si PRRD sa The Hague.
Ngayon, baka siya na ang next PNP chief. Nako po. O sige, tuloy, Bad. Sana. Pero I'm sure alam na yan nila Attorney Cristina Conti kasi magaling yan eh. Magaling yan eh. Napaka, nakita nyo, kalmado. Parang relax lang siya nagsasalita. Yung pala may arrest warrant na eh. Pero ang galing-galing niya, no? Ang galing-galing niya Silent. mag-pretend na parang wala pang arrest warrant. Yun, no? Kay Duterte. So, I'm sure na meron na yan. Meron na yan. Kaya mag-surrender ka na lang bato. Sabihin mo naman, sinabi mo naman noon, ready ka. Ready nga, di ba? Mami Pierre, shoutout sa'yo. Ready na. Go ahead. Sinabi pa nga niya kay Trillanes eh. Pero ngayon biglang magtatago muna siya kay Cheese Escudero. Ready ka anytime. Ready ka na mag-join kay Duterte. Mag-join na nga kayo. Dahil yun naman ang pangako mo kay Duterte. Oo nga. Hindi mo tinupad. So yan. Yan muna ang developments for let us pray na peaceful kung merong man na malabas na arrest warrant that will be a peaceful surrender from the part of Pebbles and his family na nasa police service rin naman at saka mga tauhan niya at saka mga security niya. Relax lang kayo. Let justice prevail. So yan lang muna update natin. Baka malapit na talaga. Baka pagising natin. Remember. Pagising natin bukas may bagong headline. Breaking news. Bato de la Rosa. Baka ma-breaking news to bukas. Maabsat na magulat na lang tayo. Malay natin, di ba? Hindi natin inaasahan mga breaking news. Yung kay Digong nga, nagulat tayo, nandyan na, di ba? Sinusubaybay natin pag uwi ni Digong, pag yung dumating si Torre, kasama niya, mga Interpol. Bakit may Interpol? Akala pa natin, huliin lang siya ni Torre dahil sa kanyang kasong sedition, di ba? Tapos biglang Interpol pala. Nako po, kumbaga parang surprise. Yung ICC naman, they don't honor Holy Week. At sa kanila, hindi naman in the first place, hindi naman religious ang mga Dutch. So tuloy sa kanila, this is it. This is just an ordinary week to them. This is just a working Tuesday, tomorrow working Wednesday, the next working Thursday and working Friday. Hindi ito special day sa kanila. Dito lang sa atin. At siyempre, kung may arrest warrant na yan, baka naka-ready na rin yung mga bata ni Nicolas Torre who will be working even during the Holy Week. Pero baka... Nasaan si Senator Bato ngayon? Nangangampanya pa rin ba? Nangangampanya pa rin ba? Again guys, shoutout po sa mga naiwan 2,200 guys. Guys, malapit na tayo mag 99,000. 89, sorry. Road to 89, ang kulang na lang is 60 subscriber mga kapsat. 60 na lang out of the 2,200 na nanonood sa inyo. Baka naman mga kapsat, ibigay nyo na yung 60 subscriber para matapos na yung 89,000 subscriber ni Maestro guys. Konti na lang. 88. Check ko nga. 60 na lang talaga guys. 59 to be exact. 59 subscribers na lang. Baka naman. Okay. Pasok. Malapit na matapos to guys. After the Holy Week na yan. Kasi medyo bago-bago pa lang man yung kay Duterte. So, dinadaan pa sa proseso muna yung paglabas ng arrest warrant kay Bato de la Rosa. So, before we end, we would just like to thank you mga sumali sa atin. Si Vivian Masiglad, si Bobby Noriega, si Irene Cabon, si ang dating kampiyon, welcome back. Si Seno, si Domingo Castro, si Roderick de Guzman, si Bochog, hindi na daw Bato, kundi Pebbles na. Si Omar Abdurajak, hello po. Si AMCL, welcome back. Si Eswe Sono Alinob, salamat po. Si Maluin, si Ploserpida Valiente, si Manyalak Victor, si Domingo Castro, si Christopher John Bautista, si Chito Babaran,
si Alexander Guerrero, si Remilio Magtubo, si Polo Carpio. Thank you for appreciating our advocacy. And many others, si Joey Aquino from San Juan, na humabol, si M. Jaco Ordonez, hello too. Thank you very much. At pati si Mary Ellen Mendoza, welcome back. Sabi niya, dapat panagutan ng mga victims of EJK, murder, torture, etc. or crimes against humanity during their years in power. Dapat talaga, 30,000 yan, ang dami-dami. Humabol si Anti-Furio from Germany. Wow. Sana all. Sana all. So thank you. Thank you very much everyone for watching. Good night, good evening to all. Good evening. And have a blessed Holy Week ahead. Have a blessed Holy Tuesday, and see you in my next vlog. Salamat, Badcaster. Salamat. Oh guys, naglalambing ulit si Maestro. Sana iwan 1,800. Ito na lang ang kulang ni Maestro, mga kabsat. Baka naman kaya niyong ibigay yung hiling ni Maestro, mabsat. No? Konti na lang. Oh, subscriber ni Maestro, 88,985. 15 na lang, guys. 15 subscriber na lang. Baka naman, mga kabsat. No? Oh, yan. Naging ko na lang. 9 na lang. 9. Oh, guys, 9 na lang. 9 na lang, mga kakabsat. Baka naman. Tingnan nga natin dito. Wait nga. Check ko nga dito. Wait lang, mabsat ha. Road to 89,000 subscriber na tayo. 9 na lang, guys, sa mga hindi pa nagla-like dyan. Baka naman, no? Like and subscribe po tayo, mabsat. Baka naman. No? Tapos, dinner lang tayo saglit. Next topic tayo mamaya after dinner. Alam nyo na. Nako po. Oy, mga kakabsat! Baka naman, 2 na lang! Mga kakabsat, 2 na lang. Baka naman. Oh, guys, konti na lang. 2 subscriber na lang. Oh, baka naman. Bigay nyo na, mabsat. Huwag nyo nang ipagdamot. Oh, yan, mabsat. Oh, 88,998 subscribers na si Maestro. Baka mabsat. Baka naman. Oh, yan. Lagyan natin. Shout out po sa ating 2 na lang, guys, no? Ibigay nyo na kay Maestro para maging 89,000 subscriber na tayo. Malapit-lapit na tayo, guys. Alright. So, mabsat, maraming salamat po. I-refresh ko nga to, baka naman sakaling may milagrong mangyari, no, guys. Tingnan natin, ha, live count natin. Live count. Tan-ta-ta-tan. Oy, mga kabsat, sobra-sobra pa. Maraming salamat. 89,000 na tayo, mabsat. Thank you very much. Hanggang sa muli. Kita-kits tayo mamaya. 30 minutes from now. Mag-dinner lang si Maestro, mabsat. Again, maraming salamat sa ating 89,000 subscriber. At syempre, sana iwan na 1,700. Maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like at subscribe. 1,300 likers.